Good morning sa lahat. Tara mabilis ang basa na ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 04 August 2024. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 43. Ang templo'y muling napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 43 verse 1, dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Verse 2, doon nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel parang dagundong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaluwalhatiang yaon. Verse 3, ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko nang wasakin ang Jerusalem, tulad din ito noong nakita ko sa ilog Kibar at ako'y dumapa sa lupa. Verse 4, ang nakakasilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Verse 5, itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Verse 6, pagkatabi kaming nakatayo noong lalaki, maya-maya may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Verse 7, ang sabi, Ezekiel, anak ng tao, ito ang aking trono at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel. Ang pangalan ko'y di na nila lalapastanganin ni ng kanilang mga hari sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa kanilang mga yumaong hari. Verse 8, ang pintuan nila at ang aking pintuan ay may pagitan lamang na isang pader. Nilapastangan nila ang aking pangalan sa pamamagitan ng kasuklam-suklam nilang gawain, kaya nilipol ko sila. Verse 9, at ngayon titigil na sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa yumao nilang mga hari. Kaya maninirahan ako sa gitna nila habang panahon. Verse 10, sinabi ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ipaliwanag mo sa sambahayan ni Israel ang kaayusan ng templong ito upang mahiya sila sa kanilang kasamaan. Verse 11, kung magkagayon, ilarawan mong mabuti sa kanila ang kabuuan ng templo, ang kaayusan, pasukan at labasan. Ipaliwanag mo sa kanila at isulat pagkatapos ang mga tuntunin at kautosan tungkol dito upang ito'y masunod nilang mabuti. Verse 12, ito ang tuntunin tungkol sa templo. Lahat ng lugar sa paligid nito sa tuktok ng bundok ay aariin ninyong kabanal-banalan. Ang altar, Ezekiel chapter 43 verse 13, ito ang sukat ng altar. Ang patungan sa lupa ay may kalahating metro ang lalim. Gayon din ang lapad. Ang paligid nito ay lalagyan ng moldeng 0.3 metro ang lapad. Ang taas naman, verse 14, mula sa patungan ay 1 metro hanggang sa unang pasamano at kalahating metro ang lapad. Mula sa maliit hanggang sa malaking pasamano ay 2 metro pataas at kalahating metro ang lapad. Verse 15, ang taas ng bahagi ng altar na sunugan ng mga handog ay 2 metro. Ang pinakasungay nito sa 4 na sulok ay mataas kaysa altar. Ezekiel chapter 43 verse 16, ang altar ay parisukat, 6 na metro ang luwang, gayon din ang haba. Verse 17, parisukat din ang panggitnang bahagi, 7 metro ang haba, gayon din ang luwang. Ito ay paliligiran ng molde na 0.3 metro ang lapad. Ang lapad ng pinakaalulod. Ang lapad ng pinakaalulod ay kalahating metro. Ang hagdan ng altar ay nasa gawing silangan. Ang pagtatalaga sa altar, Ezekiel chapter 43 verse 18, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang tuntuning ipinapasabi ko tungkol sa altar. Kapag ito yari na, itatalaga mo ito sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga handog at pagwiwisik ng dugo ng mga hayop sa inihandog. Verse 19, ang mga parang Levita lamang na mula sa sambahayan ni Zadok ang makakapaglingkod sa akin. Akong si Yahweh ang nag-uutos, bibigyan mo sila ng isang torong panghandog para sa kasalanan. Verse 20, kukuha ka ng dugo nito upang ipahid sa 4 na sungay ng altar
upang ipahid sa apat na sungay ng altar, sa apat na sulok ng panggitnang bahagi at sa gilid. Sa ganito mo lilinisin at ito talaga ang altar. Verse 21. Di mapuno siya ng dugo pag winisakan siya ng dugo, guys. Yung dugo ng hayop. Diba? Tingnan mo. Yung verse 19. Verse 20. Ulitin ko nga yung verse 19. Ang mga paring Levita lamang na mula sa sambahayan ni Zadok ang makakapaglingkod sa akin. Akong si Yahweh ang nag-uutos. Bibigyan mo sila ng isang torong panghandog para sa kasalanan. Verse 20, kukuha ka ng dugo nito upang ipahid sa apat na sungay ng altar, sa apat na sulok ng panggitnang bahagi at sa gilid. Sa ganito mo lilinisin at talaga ang altar. Panlinis nila dugo ng toro. Verse 21, na-imagine ko lang. Kasi yun ang nakasulat dito eh. Verse 21, ang panghandog na ito para sa kasalanan ay susunugin sa isang tanging lugar sa labas ng templo. Ezekiel chapter 43 verse 22. Kinabukasan, isang kambing na lalaki at walang kapintasan naman ang inyong ihahandog. Lilinisin din ang templo sa paraang ginawa ng ihandog ang toro. Ano ba yan? Sa panahon natin ngayon, guys, wala na tayong makikitang ganito. Kasi for na rin naman, for hygiene purposes na rin naman. Di ba makikita mo ngayon malilinis na naman yung mga church. Pag ganito puro dugo makikita mo naman, para namang sa ko lang yun, guys, sa opinion ko lang yun. Ulitin ko yung Ezekiel chapter 43 verse 22. Kasi ito sa generation pa to ni Ezekiel. Tayo kasi ngayon, iba naman tayong generation. So kung baga sana nagli-level up na tayo. High-tech na nga tayo ngayon, di ba? Okay, Ezekiel chapter 43 verse 22. Kinabukasan, isang kambing na lalaki at walang kapintasan naman ang inyong ihahandog. Lilinisin din ang templo sa paraang ginawa ng ihandog ang toro. Verse 23, pagkalinis ng altar, maghahandog kayo ng isang toro at isang, imagine niyo guys, ang panglinis doon sana is yung dugo. Tapos dugo ng toro yun. Tapos ngayon, kambing naman. Dugo naman ng kambing. Verse 23, pagkalinis ng altar, maghahandog kayo ng isang toro at isang lalaking tupa, parehong walang kapintasan. Isang toro at isang lalaking tupa naman. So, ibig sabihin guys, nung araw, punong-puno ng hayop yung churches sa mga handog pa lang. Okay, verse 23. Pagkalinis ng altar, maghahandog kayo ng isang toro at isang lalaking tupa, parehong walang kapintasan. Verse 24. Ang mga ito ihahandog ninyo sa akin, aasnan mo na ito ng mga pari bago sunugin bilang handog. Verse 25. 7 araw kayong maghahandog araw-araw. O, tingnan, imagine niyo guys, sa 7 araw yan. Tapos araw-araw pati. 7 araw kayong maghahandog araw-araw, isang lalaking kambing, tupa at baka na parehong walang kapintasan. Verse 26, 7 araw ninyong lilinisin ang altar upang ganap itong italaga sa akin. Wala ba silang tubig nung araw at dugo ng hayop ang nila, panglinis nila? Okay, verse 27. Sa ikawalong araw, Okay, Ezekiel chapter 43 verse 20. Pagka naka-imagine talaga ako ng dugo guys, na talaga ako. Kaya pasintabi sa mga na kumakain dyan. Parang nakakadiri kasi yung dugo. Tapos yun ang mong panglinis. Yun ang sabi dito ni Yahweh. Sa panahon namin, Father God, may ganyan pa ba? Sa generation namin ngayon. Parang wala na ako nakikitang dugo sa mga churches eh.
Siyempre, panglinis natin ngayon tubig. Ezekiel chapter 43 verse 27. Alitin ko lang yung guys. Ezekiel chapter 43 verse 26. 7 araw ninyong lilinisin ang altar upang ganap itong maitalaga sa akin. Verse 27. Sa ikawalong araw, ang inyong handog na susunugin at handog na pagkain ay maaari na ninyong iahin sa altar. Sa gayon, ako'y malulugod sa inyong lahat. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ang dami ng na yan, guys. Ang daming panghandog nila. Sa 7 araw na sunod-sunod na yan, ewan ko lang kung anong magiging amoy noon. Ang lansa ng dugo, diba? Bukas na itong chapter 44. Ako guys, nag-opinion lang ako ayon sa akin nababasa. Syempre sa generation natin ngayon, parang pag nakakita tayo ng dugo is nakakadiri naman. Tapos yun pa ang gamiting panlinis. Ang tuntunin tungkol sa pintuan sa gawing silangan. Bukas na itong chapter 44. Nagmamadali lang tayo today. 4:05. Sabi ko sa inyo, mabilis na yung buwan eh. Bilisan nyo pa, Father God, para mabilis yung 2025. 4:05 August 2024 na itong chapter 44 ng Ezekiel. Bye everyone. God bless.